Ayaw sana akong payagan noon ng mga magulang ko na mag-aral sa Maynila dahil nga malayo rin ang biyahe pauwi sa amin. Pero sayang din kasi yung scholarship. Isa pa ay inaalok din ako ng tiyahin ko na paaralin ako at siya na raw ang bahala sa allowance at mga ibang gastusin. Basta't may makasama lang daw siya sa bahay. Nasa abroad na kasi yung dalawang anak niya at namatay na rin yung asawa niya. Kaya mag-isa na lang talaga siya sa bahay nila. Kaya hindi na noon nakatanggi si na mama. Sa isang buwan ay isang beses din akong umuwi sa amin. At noong mag-semestral break na ay pinayagan ako ni tita na umuwi. Isang linggo rin yung bakasyon ko noon. Hapon na nang nagbiyahe ako dahil may dinaanan pa ako sa university namin. Halos mag-aalas 7 nang lumarga ito. Prente na akong nakaupo noon sa may bandang gitna habang naghihintay ng ibang pasahero. Nakaramdam ako ng antok noon at naidlip muna. Nang maramdaman kong parang may humawak sa paa ko na malamig na kamay. Mabilis akong napadilat at napasilip sa ilalim. Wala namang bata doon na pwedeng sumiksik sa ilalim. Wala pa akong katabi noon. Kaya ang naisip ko na baka sa likuran na upuan nanggagaling yung kamay na yon. Sumilip ako sa likod. Isang matandang babae ang nakaupo doon. Napatingin din siya sa akin pero hindi siya kumibo. Pakiramdam ko noon ay namutla ako bigla. Kinilabutan kasi ako doon sa humawak sa binti ko. Ngumiti na lang ako sa kanya ng bahagya at muling umupo ng maayos. Binaliwala ko lang yon at umidlip na ulit. Nagising ako nang umandar na ang bus. At dahil madilim na ay dim light lang ang binuksan na ilaw sa bus. Halos natutulog na rin yung ibang mga pasahero. Kumain lang ako saglit ng baon ko noon at muling umidlip. Mga anong oras na rin siguro yon at mahaba-haba pa ang biyahe bago maarating sa amin. May katabi pa ako na babae na parang nasa 40s pa lang. Malapit ako sa bintana noon kaya napasandal yung ulo ko doon. Yung katabi ko naman ay sa kabilang bahagi na asandal. Kaya nagulat ako nang makaramdam ako ng malamig na hangin sa may bandang tenga ko, yung parang hinipan. Sunod nun ay may narinig akong bulong. Hindi ko maintindihan pero malinaw na bumulong sa akin yon. Napalingon ako sa katabi ko. Tulog na tulog ito. Muli akong tumukwang sa likuran. Wala na yung matandang nakaupo doon. Sa pagtataka ko ay dalawang lalaki na yung nakaupo. Hinanap ko pa nga yung matanda sa ibang upuan pero wala na talaga yon. Inisip ko na baka nakababa na siya. Pero kakaiba yung kabog ng dibdib ko. Huminga na lang ako ng malalim at napabaling sa labas ang tingin. Bigla akong napaigtad nang makita kong naatayo sa gilid ng daan yung matanda. Nilingon ko pa yon pero hindi ko na nakita. Habang nasa biyahe ay hindi na ako gaanong makatulog. Hinintay ko na lang na maarating ako. Pero habang nag-aagaw ang kamalayan ko noon at antok ay muli akong napatingin sa labas. Doon na talaga ako kinilabutan ng husto. Alam ko sa sarili na hindi ako namamalikmata. Totoong nakita ko yung matandang babae na nakatayo sa gilid ng daan. Nadaanan ito ng headlight ng bus. Hindi ko alam kung anong iisipin. Kinikilabutan ako pero hindi pa rin ako kumbinsido na iisang matanda lang yung nakikita ko. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit may isang matandang babae ang nakaabang sa gilid ng daan pero hindi naman sumasakay ng bus o pumapara at saka sobrang dilim pa nun. Hindi ko rin sigurado kung ako lang ba ang nakakakita doon. Umiwas na akong mapatingin sa labas. Pinilit ko na lang na maatulog ulit. Mga ilang oras pa ang nagdaan at naarating na kami sa bayan ng Santiago. Sunod noon ay bayan na namin kaya hindi na ako natulog. Nag-check muna ako ng phone ko. Nang maarating sa bayan ng San Esteban ay mabilis na akong bumaba. Sinundo naman ako ni tatay ng motor. Hindi ko lang alam kung bakit nanayo yung mga balahibo ko nang padaan na kami sa madilim na bahagi ng daan.
Kakaiba na rin kasi ang simoy ng hangin, lalo at may kadiliman pa nung mga oras na yon. Napakapit ako ng mahigpit sa jacket ni tatay nang may maaninag akong tao sa gilid ng daan. Lalo lang nagatungan ang takot ko nang madaanan na namin yon. Hindi ako pwedeng magkamali, Sir Bob. Yung nadaanan namin ay ang matandang babaeng nakasakayan ko sa bus at yung paulit-ulit kong nakikita sa tabi ng daan. Sa isip-isip ko kung paano nangyari yon. Yun ang tumatatak sa akin. Napasubsob ako sa likod ni tatay at napapikit ng mariin. Nang maramdaman ko na lang na biglang lumamig sa may likuran ko. Napatingin ako sa side mirror ng motor. Muntikan na akong mahulog nang bigla na lang akong humiyaw. Buti at hindi kami sumemplang ni tatay. Sinabihan niya ako na huwag malikot. Kaya napayakap na lang ako sa kanya habang nakapikit ng mariin. Nakita ko sa side mirror na nakaangkas na sa likuran ko ang matandang babae. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Panay sabi ko kay tatay na bilisan pa niya ang patakbo. Hindi ko masabi sa kanya yung nakita ko sa salamin. Hindi ko malaman ang dahilan kung bakit ako nun sinundan. Kung multo man yun o anong nilalang. Basta ang alam ko, hindi ako nilubayan. Hanggang sa maarating kami sa bahay. Nang padaan kami sa isang tulay, ay bigla na lang din yung naglaho. Nagtaka pa nga si tatay kung bakit daw ako nanginginig sa takot. Saka ko lang kinuwento sa kanila yung tungkol sa matandang nakasakayan ko sa bus at tumangkas sa aming motor. Kinikilabutan ako kapag naiisip o naaalala ko na nakayakap yon sa akin. Pero sa salamin ko lang siya nakita dahil nang mabilis akong lumingon sa likod ay wala naman akong nakita. Hindi pa rin yun mawala-wala sa isip ko hanggang sa pagtulog. Kaya tumabi muna ako kay nanay. Pairamdam ko kasi anumang oras ay bubulaga sa harapan ko yung mukha ng matanda. Ilang gabi din akong hindi nakatulog ng maayos. Kaya nagsimba ako at pinagdasal ang ligaw na kaluluwa ng matanda. Medyo gumaan din yung pairamdam ko matapos yon. Nawala yung takot ko kahit nung pabalik na ako ng Maynila. Natuto na rin akong magdasal bago sumakay at bumaba ng sasakyan. Pero simula yata ng maranasan ko yon, ay madalas na akong nakakakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Yung para bang may third eye na ako. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Sana ay mapili nyo to sa channel. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Daniel, taga Bulacan. Unang beses ko pa lang na magbahagi ng karanasan ko sa isang YouTube channel at sana maibahagi nyo rin ito sa mga listeners nyo. Nangyari ito nung mag-isa akong bumiyahe papuntang Vigan, Ilocos Sur. First time ko lang kasi magpunta doon at mag-isa lang akong bumiyahe. Nauna na yung mga kaibigan ko roon at sumunod lang ako sa kanila. May gaganapin nung kasalan yung isang barkada. Nagmotor lang ako at umasa sa Waze. Unexpectedly, namali pa rin ako ng nadaanan. Isa sa pinagsisisihan ko noon ay kung bakit hindi na lang ako nag-commute. Alam ko naman sa sarili ko na wala akong sense of direction at may tendencing maligaw talaga kahit may Waze at Google Maps pa. Sabi naman kasi nila ay madali lang at nagbigay sila ng landmarks. In short, Sir Bob, ay naligaw ako at napadpad sa ibang bayan. Sakto pang nawawala-wala ang signal doon. Huli ko na lang nalaman na katabi lang pala yon ng Vigan. Ako pa naman noon ay may pride na nahihiyang magtanong. Papagabi na rin at late na nga ako sa gaganaping party bago ang main event. Kaya nag-check-in na lang ako sa nakitang hotel. May nakausap naman akong kaibigan pero tinamad na akong magbiyahe dahil sa pagod. Agad akong nakatulog nun. Pero paggising ko sa kalagitnaan ng gabi ay biglang may lumangit-ngit sa higaan ko. Para bang may umupo na malaking tao. Pagdilat ko ay agad akong napatingin sa may bandang paanan. Madilim noon sa higaan ko pero nakabukas ang ilaw ng banyo.
Kaya ganoon na lang yung kilabot ko nang may makita akong nakaupong tao sa may paanan ko. Mabilis akong napaupo sa higaan at tinanong kung sino yun. Hindi ito sumagot. Para lang yung anino dahil sa dilim. Nakatalikod ito sa akin kaya hindi ko nakita yung itsura niya. Nang muli kong tanungin ay bigla na lang siyang tumayo at naglakad ng tuloy-tuloy sa dingding. Tulala akong napasunod ng tingin sa taong yon. Hindi ko malaman kung nananaginip lang ba ako dahil nakita kong parang tumagos lang siya sa dingding. Napakusot ako ng mga mata at muling tiningnan kung saan yon lumusot. Hindi pa ako nakontento at nagpailaw ako. Wala naman ako nakitang kakaiba sa kwarto. Pakiramdam ko noon ay parang kaagising ko lang. Kaya muli ako nagpasyang matulog sa pag-aakalang panaginip lang ang lahat. Ilang sandali lang noon ay pupungas-pungas akong nagising ulit. Pakiramdam ko talaga ay may sumakal sa akin. Ramdam kong kinakapos ako ng hininga at yung parang may paghigpit sa liig ko. Grabe yung kabog ng dibdib ko noon dahil first time siya mangyari sa akin. Hindi na ako nakatulog ng maayos kaya pinasya ko na lang maghanap ng mga kainan sa labas. Kumakalam na rin kasi yung sikmura ko dahil hindi pa ako nakapaghapunan. Mag-aalas 3 pa lang noon ng madaling araw kaya pagkatapos kong kumain ay tumambay muna ako sa convenience store. Pakiramdam ko talaga noong mga oras na yon ay may nakatingin sa akin. Nagpalinga-linga pa ako. Mag-isa lang pala akong nakatambay sa loob. Kinilabutan na lang talaga ako nang may makita akong parang padaan-daan sa may estante. Doon ako mas nangilabot sa suot niya. Itim ang bestida na para bang naalutang. Napatayo ako at tiningnang maigi. Pero bigla na lang yung nawala. Kaya pinasya ko na lang na magpatuloy sa biyahe. Malapit na lang naman pala ang pupuntahan ko. Buti na rin at nang tumawag ako sa mga kaibigan ko ay may gising pa. Susunduin na lang daw nila ako kapag nakarating na ako sa boundary ng vegan. Kampante ako noon dahil magliliwanag na. Pero bigla na lang akong kinabahan dahil pagtingin ko sa side mirror ay parang may aninong nakasunod sa akin. Panay sulyap ko noon at meron talaga akong nakikitang itim na figura. Inakala ko pa na ibang sasakyan ang naasunod. Pero anino lang ang nakikita ko at anino yon ng tao. Bigla kong napiga ang manibela at binilisan ang pagpapatakbo. Muntikan pa nga akong sumemplang noon sa pagmamadali. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung nilalang na parang sinundan ako hanggang vegan. Hindi ko rin napansin na para na pala akong kinukumbulsyon at nilalagnat. Hindi ko rin alam kung multo ba o engkanto ang nagpapakitang yon. Basta pagdating ko ng vegan, nanlalamig na yung pakiramdam ko. Nagsimula lang naman yon sa hotel na pinasukan ko. Pero hindi pa rin ako sigurado dahil marami akong nadaanang kakaibang lugar. Biyernes pa naman ng araw na yon. Nagpahinga lang ako ng ilang oras. Pero paulit-ulit kong nakikita sa isipan ko yung anyo ng isang babaeng nakaitim o para nga lang yung anino. Sabi nga ng mga kaibigan ko, baka daw bukas na ang third eye ko at kaluluwa na yung nakikita ko. Kahit ako ay walang masabi sa takot na lumukob sa akin. Nang ganapin na ang kasal sa simbahan, ay medyo umayos naman na yung pakiramdam ko. Nagdasal na rin ako noon. Ever since na mangyari sa akin ang karanasan kong yun, ay kung ano-ano na ang nakikita ko. Kaya hindi ko malilimutan yung karanasan kong yun. Dahil bukod sa naligaw, ay naranasan ko pang makakita ng ganong klaseng nilalang. Para yung black lady o kaluluwang ligaw. O baka nga engkanto dahil nasundan ako. Kung ano man yun, ay sobrang nagdulot ng takot sa akin ng halos ilang taon din. Pero swerte ko pa rin daw at walang nangyaring masama sa akin. Sa iba kasi ay merong nadidisgrasya o di kaya ay sinasapian. Dasal na lang talaga ang naging pangontra ko. Hanggang dito muna ang kwento ko, Sir Bob. May iba pa akong karanasan ng pagpaparamdam. Kapag nagka-oras na, ay isi-share ko rin sa inyo.
Magandang gabi sa inyo, boss, at sa lahat ng mga tagapakinig. Tawagin na lang akong Crystal, taga Tarlac. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin ng boyfriend ko nang magbaasyon kami sa lugar nila sa Ilocos Norte. Kinailangan niya umuwi noon dahil nagkasakit yung lola niya na siyang nag-alaga sa kanya nung maliit pa. Pareho kasing OFW ang mga magulang niya. Nag-iisang anak lang siya at yung lolo at lola niya ang nagpalaki sa kanya. Kaya nang mabalitaan niya nagkasakit ang lola niya ay agad siyang nag-leave sa trabaho. Niyaya din niya ako at agad naman akong sumama dahil matagal ko nang gusto magbakasyon noon sa ibang probinsya. Sakay ng kotse niya ay nagbiyahe kami nang magdadapit hapon na. Ayoko rin kasing bumiyahe kami nang mainit pa. Tawagin na lang nating Kyle itong boyfriend ko. Ang kwento niya ay maganda daw yung lugar nila. Malapit sa palayan at maraming tanim na mga prutas. Kaya medyo na-excite ako noon. Buong biyahe na maliwanag pa ay gising ako noon at nakatingin sa labas ng dinadaanan. Namamangha ako kapag napapadaan sa malawak na palayan. Ang peaceful kasi kapag ganon. May dinaanan kaming restaurant at kumain muna bago muling bumiyahe. Hanggang sa inabot na nga kami ng gabi sa daan. Ilang years ding hindi nakauwi sa kanila si Kyle kaya naninibago daw siya sa dinaanan namin. Ang dami na rin kasing nagbago. Sinabi ko sa kanya na kung nalilito siya ay magtanong na lang kami. Pero tanda naman daw niya ang daan. Naiidip na ako noon nang bigla niyang ihinto ang sasakyan. May bigla raw kasing tumawid na isang matandang babae. Sa pagtataka ko ay wala naman ako nakitang matanda sa tabi ng daan. Medyo nagulat din siya noon dahil hindi niya rin ito nakita. Baka mabilis daw na naglakad palayo. Hindi na namin pinansin yon. Nagsabi ako sa kanya na iidlip muna kaya nagpatugtog siya ng music. Medyo nasa kasarapan na ako ng tulog nang muling huminto ang sasakyan. This time ay nakita kong gulat na nakatitig si Kyle sa harapan ng kotse. Tinanong ko siya kung anong nangyari. May nabangga daw siya. So syempre ako, kinabahan. Sinabi ko sa kanya na babain natin at baka buhay pa. Nanginginig pa siyang buwaba ng kotse. Sumunod na rin ako sa kanya. Habang papalapit kami sa harapan ng sasakyan ay parang nagdadalawang isip pa siya. Medyo takot siyang sumilip sa ilalim. Kaya ako na ang dahan-dahang yumuko at sumilip doon. Pigil ko rin ang hininga ko noon. Pero nakahinga naman ako ng maluwag. Nang pagsilip ko ay wala akong nakitang tao. Pero may nakita akong itim na bandana. Kaya pinulot ko yon at pinakita kay Kyle. Nakahinga rin siya ng maluwag nang sabihin kong wala namang kaming nasagasaan. Daladala ko yon sa loob ng sasakyan. Maya-maya na lang, boss, ay nangamoy bulaklak. Sobrang bango nun, kaya inisip ko na may nadaanan kaming sampagita o di kaya ay ilang-ilang at baka nakapasok ang amoy nun sa loob ng sasakyan. Pero habang tumatagal ay nag-iiba na yung amoy. Naging amoy kandila na. At naramdaman ko na lang na parang nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Tahimik lang nun si Kyle. Pero napansin ko na panay punas siya ng panyo sa noo. Ang lakas na nga ng aircon pero pinagpapawisan pa rin siya. Nagtanong siya kung may dala raw ba akong kandila. Ang sabi ko naman ay wala. Mahina siyang napamura sabay hininto ang sasakyan. Siguro magte 10 PM na nun. Binuksan niya ang bintana para lumabas daw yung amoy. Tapos muli niyang pinaandar yung kotse. Medyo nagliligalig na kaming dalawa nun. Alam namin may kakaibang nangyayari pero wala sa aming nagbanggit dahil ayaw naman naming dakutin ang mga sarili. Pero doon talaga nagtaasan ang mga balahibo ko sa buong katawan nang bigla na lang napahiyaw si Kyle. Saglit siyang napatingin sa salamin at ganun na lang daw ang paghiyaw at pagtapak niya sa preno. Buti at wala kaming kasabay na ibang sasakyan. Ang bilis ng paghinga niya at nanginginig ang mga labi na sinabi na may tao sa likod. Mabilis kong nilingon yon pero wala. Sinabi kong wala pero ayaw na niyang lumingon o tumingin sa salamin.
Nakapikit siya at mahina niyang sinabi na sigurado daw siyang may nakaupo sa likod. Hindi raw malinaw pero may matandang babaeng nakaupo doon. Pinilit ko pa siyang palingunin doon. Dahan-dahan naman siyang lumingon. Pero pinagpilitan pa rin niya ang nakita niya. Naalala nga raw niya yung lola niya nang makita yon. Pagkasabi niya ay muli naming naamoy yung kandila. Sinabi ni Kyle na kinikilabutan na siya at kahit nga ako noon ay nakaramdam na rin ng panlalamig at kilabot. Marahan niyang pinaandar yung sasakyan. Mahina rin akong nagdasal. Panay buntong hininga ni Kyle. Kinakabahan daw siya na hindi niya mawari at parang naiiyak pa nga siya. Bigla raw niyang naisip yung lola niyang may sakit. Parang namamalikmata siya at sabik na siyang makita ito. Nang nasa isang bayan na kami sa Ilocos Sur ay nakatanggap ng tawag si Kyle mula sa papa niya. Isang masamang balita ang natanggap namin. Wala na raw ang lola niya. At bago raw ito mawala ay nagsabi pa ito na hindi na daw niya kami mahihintay na dumating. Nakita na raw niya ang apo niya at sinalubong daw ito. Lungkot na may kasamang kilabot ang naramdaman namin ni Kyle. Kaya daw pala parang naiiyak siya at nakaramdam na parang pinipiga yung puso niya. Si lola na raw pala ang nagpaparamdam sa kanya nun. Nag-iyakan na kami nang maarating sa kanila. Agad niyang pinuntahan yung kwarto ni lola niya. Pagpasok ko rin dun ay agad kong napansin yung itim na malaking panyo o bandana na nakalagay sa ulo ni lola. Ganoon yung panyong nakita ko sa ilalim ng kotse. Sa pagtataka ko nga, pagbaba namin ay wala na yon. Siguro ay hindi na kinaya ni lola ang sakit na nararamdaman at hindi na niya kami nahintay pa. At sa halip nga na hintayin niya kami ay sinalubong na lang kami ng kaluluwa nito. Doon pa kami kinilabutan sa kwento ng papa ni Kyle. Habang naghihingalo daw kasi itong si lola, ay panay ang sabi nito na magiging lola na raw siya sa tuhod. Nakita na rin daw niya ang mapapangasawa ng apo niya. Kaya naniniwala talaga ako na nung mga oras na yon ay naglalakbay na yung kaluluwa ni lola. Doon ko na rin inamin na 2 months na akong pregnant, na dapat sana ay surprise ako kay Kyle, pero naunahan na ako ng lola niya. Bittersweet ang naging bakasyon namin noon. At hindi ko makakalimutan yung naging biyahe papuntang Ilocos namin. Ilang beses na palang nagpakita si lola kay Kyle pero hindi niya yun napansin nung una. Inakala pa niya na namamalikmata siya. Parang sinigurado lang ni lola na ligtas kaming makakarating sa bahay niya kaya siguro binantayan niya kami sa biyahe. Umamin din si Kyle na sa ilang oras na biyahe namin ay saglit din siyang napapaidlip at bigla na lang daw parang may nanggigising sa kanya kaya siya biglang napapapreno. At yun nga na may nakita siyang tumatawid o sabi pa nga niya ay nabangga niya, pati na yung aparisyon na nakita niya sa likod ng kotse. Parang ginigising lang pala noon ang diwa niya. Naging maayos naman ang libing at ang biyahe namin pabalik ng Tarlac, Boss Bob. Sa ngayon ay malaki na yung anak namin at sinunod namin ang pangalan nito sa pangalan ng lola ni Kyle, si Maria. Ito lang po ang kwento namin ni Kyle. Sana ay mapansin at kung man ay mapasama sa inyong channel. Maraming salamat and more power sa inyo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa inyong mga taga-subaybay at tagapainig. Tawagin niya na akong Melissa, taga San Fernando, La Union. Itong story na i-share ko sa inyo ay nangyari noong namasukan ako ng trabaho sa isang bayan sa Ilocos Norte. Unang beses kong babiyahe noon at hindi ko pa gaanong kabisado ang lugar. Nag-abang ako ng bus na masasakyan. At nang maasakay ako ay medyo malapit nang mapuno yun. Nakaupo naman ako ng maayos. At nang lumarga na ang bus ay talagang punuan na. Naiidip na ako sa biyahe noon. Nang bigla akong maarinig ng galit na boses. Napamulat at napatingin ako sa daanan ng pasahero. Isang may katandaang babae ang mukhang bagong sakay noon. At may isang lalaking parang nasa edad 50
ang malakas na naasagi sa babae. Puntik na itong mapasubsob sa sandalan ng upuan. Nagmamadali daw kasing sumiksik yung lalaki at walang pakialam na sinunggaban yung babae na naglalakad. Kaya galit na galit ito. Lalo na at hindi rin humingi ng paumanhin yung lalaki. Inunahan pa niyang umupo yung babae. Nasundan ko ng tingin yung lalaki. Agad itong pumikit sa pagkakaupo na parang antok na antok. Hindi na nga nakaupo yung babae dahil punuan talaga at sumakto lang noon na may isang pasaherong bumaba. Ang masaklap ay inunahan ng lalaking yon na makaupo sa bakanting upuan yung babae na siyang unang nakasakay. Nakita kong nanlilisik ang mga mata ng babae at para bang bumubulong-bulong pa ito. Hindi mawala yung tingin niya dun sa sumingit. May nag-alok naman sa kanya ng upuan pero tumanggi ito. Malapit na rin daw siyang bumaba. Nagulat na lang kami noon nang pagpara niya ay bigla niyang binalingan ang parang inaantok pa ng lalaki. Dinuro ito ng matanda at sinabihang walang modo at sana raw ay magkaroon ito ng maraming kati-kati sa katawan. Hindi na nakaimik ang lalaki dahil mabilis na bumaba ng bus ang babae. Nakita ko pa noon na matalim pa rin naatingin sa paalis na bus yung babae habang naatayo sa gilid ng daan. Para bang ang tindi ng galit niya sa ginawa ng lalaki. Habang yung isa naman ay muling pumikit. Nakaidlip ulit ako noon dahil sobrang antok talaga ang nararamdaman. Nang bigla akong napadilat at napatingin dun sa kinauupuan ng lalaki. Narinig namin na dumadaing ito na mahapdi at sobrang kati daw ng balat niya. Nakita naming panay kamot nito kahit saang bahagi ng katawan niya. At nang tingnan daw ng katabi niya ang dinaanan ng kamot niya ay namumula yon. Nang makausap ko ang katabi ng lalaki dahil pareho lang naman kami ng bababaan ay kinilabutan daw siya sa itsura ng kinamutan. Sobrang pula daw yon at parang may maliit na mata. Para bang mga maliit na pigsa. Narinig nga rin daw niya yung sinabi ng babae bago ito bumaba at mukhang nagkatotoo yon. May sinabi pa yung babaeng nakakwentuhan ko pero hindi ko yun gaanong naintindihan. Parang may kinalaman daw yata sa pangungulam. May ganoon daw kasi sa probinsya nila sa Samar, yung parang sinumpa ka daw at mabilis yung tatalab. Ibinabasa na daan ng klinik yung lalaking yon. Hindi na kasi niya nakayanan yung kati at hapdi ng mga sugat. Muntikan pa nga yung mahimatay sa loob ng bus. At ang nakakakilabot, para yung nag-hallucinate. May babae daw kasi na tumutusok sa balat niya kahit wala naman kaming nakikita. Nilagnat din kasi siya o uminit ba yung katawan nung hinawakan ng isang pasahero. Medyo nagkagulo pa nga sa bus dahil pinagpipilitan noon na may tumutusok sa balat niya. Tapos nagwawala na siya sa sakit. Nakakaawa din yung lalaking yon. Mukha kasing wala pang tulog. Hindi na namin alam kung anong nangyari sa kanya nang ibaba siya sa may bandang vegan. Basta nakita ko noon na halos mamilipit na siya sa sakit ng buong katawan. Naikwento ko rin itong nangyari sa isang kasamahan ko sa trabaho. Mahirap na raw ang may makaaway na hindi mo kakilala. Marami na raw kasi ngayon ang mga buyagan na kaya kang saktan o bigyan ng sakit sa pamamagitan ng salita lang. Kaya ako, ingat na ingat kapag bumabiyahe mag-isa, lalo na sa mga matatandang hindi ko kilala. Parang naging lesson na rin sa akin yon. Minsan kasi, maikli din yung pasensya ko at mabilis magalit. May tendency na pwede akong maapanakit o ako ang masaktan sa salita man yan o gawa. Nang natulog na pala ako noon sa tinutuluyan ko, Sir Bob, ay napanaginipan ko pa yung nangyari. Pairamdam ko pa ay nangati yung buong katawan ko. Grabing kilabot ang naramdaman ko paggising. Hindi nga mawala sa isip ko yung itsura ng babae na nanlilisik ang mga mata. Sabi ng kasamahan ko, siguradong buyagan daw yon dahil sa mabilis umepekto ang paraan ng sumpa nito dun sa lalaki.